Hindi na lang anomalya sa mga flood control project ang inuungkat ng Senado, kundi maging sa mga farm-to-market road. Lumabas sa pagdinig kanina na ilan sa mga kalsadang ito ay sobra-sobra ang presyo o diniklarang gawa na kahit hindi pa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang patuloy na nadidiskubre ang mga flood control project na substandard o hindi talaga na itayo, lumabas naman sa pagdinig ng Senado na meron ding kahalintulad na nagaganap sa pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito yung mga kalsadang itinayo sa kanayunan para madaling maibiyahe papuntang merkado ang mga produktong pang-agrikultura. Sa paghimay ni Senador Sherwin Gatchalian, lumabas umanong may mga farm-to-market road na labis ang presyo. 15 million pesos per kilometer ang dapat na presyo ng ganito ayon sa Department of Agriculture o DA. Pero may umabot pa raw ng mahigit 300 million pesos per kilometer ang halaga. Hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced. Based on sa nakikita ko na pinapakita nyo, Mr. Chair, medyo shocking. But I guess siguro magandang itanong dyan, Mr. Chair, is yung ating bagong sekretary ng DPWH na matulungan tayo na mahimay ito. Ayon kay Gatchalian, abot sa 10.3 billion pesos ang halaga ng overpriced na mga kalsadang tinukoy niya. Equivalent to about 683 kilometers. So yung 683 kilometers, Mr. Chairman, pwede na tayong gumawa ng kalsada from Manila to Apari ng isang kalsada, no? 2 lanes. Ang iba nga, ni hindi nagawa o ghost project. 125 million pesos ang halaga ng ganyan na inireport ng Department of Public Works and Highways o DPWH na gawa na pero hindi pa pala nagagawa. DPWH ang gumawa ng farm-to-market roads ayon sa DA. Meron kami nakita sa Davao Occidental na ghost pero 2021-2022 projection na ghost. Meron din sa Zamboanga City na ghost. Hindi rin umano ito ipinaalam ng DPWH sa DA bago gawin. Kaya aalamin ng DA kung alin sunod sa kanilang roadmap ang naturang mga proyekto. How does that work? Hindi kayo nag-concur? Ibig sabihin, binaypass kayo at tinuloy? Ganun ba yun? Yes, Mr. Chair. So parang flood control, may nagbabypass, dinediretso dun sa... Galing itong mga projects na ito. Ayon kay Gatchalian, 3 sa malalaking contractors ng farm-to-market roads ay gumawa rin ng malalaking flood control projects at kasama pa sa top 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Dagdag niya, Bicol at Eastern Visayas ang mga rehiyong may pinakamaraming farm-to-market roads noong 2023. Tinignan namin rin yung projects noong 2023. Slide 11, majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Region 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Tacloban? Tacloban Region. Okay, lala po na yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.